Sa panahon ngayon, kaliwat kanan na ang balita tungkol sa mga pastor na namumuhay ng sobra-sobra, mga naka-private jet, mga mansyon at grabe ang luho, habang ang mga miyembro nila ay hirap sa buhay. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao ang napapatanong, ganito na ba talaga ang mga pastor ngayon? May natitira pa bang tunay o puro huwad na lang? Pero ang mas mahalagang tanong ay ito, ano ba ang itsura ng totoong pastor na ayon mismo sa Biblia? At paano sila naiiba sa mga nagpapanggap? Sa video na ito malalaman natin na hindi lahat ng nakamikropono ay lingkod ng Diyos. At hindi rin lahat ng magaling magsalita ay may pusong para kay Kristo. Dito bibigyan natin ng malinaw, prangka at Bible-based na paliwanag kung paano makilala ang authentic spiritual leader at kung paano agad makita ang mga palatandaan ng huwad na pastor. Kung seryoso kang malaman ang truth behind pastors, hindi chismis, hindi haka-haka, kundi biblical standards mismo, dito mo yan maririnig. At teka, ikomento mo naman sa ibaba ng video na ito kung ano ang lifestyle ng pastor mo para malaman din namin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Tignan mo ang video na ito. Pinapakita dito ang maluho at sobrang marangyang buhay ng isang pastor. Isang lifestyle na pinunduhan ng faith at sakripisyo ng kanyang mga tagasunod. Madalas nating makita sa TV at social media ang mga pastor na nasasangkot sa iskandalo. At sa tuwing nangyayari iyon, nadadamay ang mensahe ng ebanghelyo. Unti-unting nawawala ang tiwala ng mga taong tunay na naghahanap ng espiritual na katotohanan. Kaya mahalagang pag-usapan ito ng seryoso. Dahil kapag madumi ang pangalan ng isang pastor, maraming puso ang napipikit at mas lalong hindi nila naririnig ang tunay na turo ni Kristo. Kung susuriin mula sa Bible perspective, malinaw ang prinsipyo. Ang pinakapuno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ibig sabihin nakikita ang tunay na pagkatao ng isang tao sa ginagawa niya. May mga pastor na tunay na lingkod ng Diyos. Pero meron ding ginagamit ang titulo para magpayaman, umiwas sa trabaho o sundin ang sariling kagustuhan. At ayon sa Bible, may ilan pang ginagamit ng kaaway para manlinlang. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong. Ano ang tanda ng isang tunay na pastor? Ayon sa Biblia, ang tunay na minister ng Diyos ay tinawag mismo ng Panginoon. Dahil ang simbahan ay pag-aari ni Kristo at siya lang ang may karapatang magtalaga ng mga maglilingkod dito. Sa panahon ngayon, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng titulong pastor. Kailangan lang mag-aral sa seminary o Bible Institute. Pero malinaw sa Bible, hindi sapat ang diploma para maging tunay na lingkod ng Diyos. Oo, nagbibigay iyon ng kaalaman. Oo, mahalaga ang training. Pero ang genuine pastoral calling ay nanggagaling sa mismong Diyos, hindi sa papel o titulo. Ang Holy Spirit ang naglalagay ng bigat, responsibilidad at puso para maglingkod, hindi para maghari. Tanging ang mga tunay na tinawag ng Diyos ang kayang magpastor ng tapat, may takot sa Diyos at may malasakit sa mga tao. Yan ang turo sa Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Ayon kay Apostol Pablo, si Kristo mismo ang nagtalaga ng ilan bilang apostles, prophets, evangelists, pastors at teachers para ihanda ang mga mananampalataya, palakasin ang simbahan at itayo ang katawan ni Kristo. Ipinapakita nito na ang bawat pastor ay bahagi ng plano ni Kristo, hindi posisyon para sa ambisyon, kundi tungkulin para maglingkod. Ayon kay Apostol Pablo, may 5 tungkulin sa loob ng simbahan na ibinigay mismo ni Kristo. Ito ang mga taong tinawag at inihanda para maglingkod sa Christian community, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sila ay regalo ni Kristo sa kanyang iglesia. At habang binabanggit ni Pablo ang mga tungkuling ito, ipinaalala rin niya ang layunin ng bawat isa. Tulungan ang mga mananampalataya na lumago, mahasa at maging matatag para sa gawain ng ministeryo. Makikita natin sa New Testament na ang pagpili ng mga pastor noon ay hindi base sa politika, kapangyarihan o impluensya. Ang pamantayan ay karunungan mula sa Holy Spirit at sinusuri ang espiritual at moral na buhay ng bawat kandidato. Sa Acts chapter 20 verse 28 mababasa natin, "Kaya bantayan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na ipinagkatiwala ng Holy Spirit sa inyo upang alagaan ang iglesyang binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo." Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang responsibilidad ng isang pastor.
Kung ang simbahan ay hindi pipili ng mga pastorang may takot sa Diyos at tapat sa kanyang salita, hindi na ito pamumunuan ayon sa kalooban ng Holy Spirit. Mawawala ang direksyon, masisira ang pagtuturo at unti-unting mawawala ang pamantayan ng Ebanghelyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi nabibigyan ng tamang pangangalaga ang mga mananampalataya. At napansin ko na marami ang gumaganap ng tungkuling pastoral ngunit walang tunay na calling. Ginagabayan hindi ng Diyos, kundi ng personal na ambisyon. Maaring magaling silang magsalita, pero kulang sa moralidad at kabanalan ayon sa Biblia. At dahil dito, nasasaktan ang simbahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang moral requirements para sa isang tunay na pastor. Sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 and 2, mababasa, kung may nagnanais maging bishop, mabuti ang hangaring yun. Sa New Testament, ang salitang bishop ay mula sa Greek na episkopos. Ibig sabihin watchman o tagapagbantay. Ipinapakita nito na ang pagiging pastor ay hindi karangalan, kundi responsibilidad. Responsibilidad na alagaan ang kawan ng Diyos at pangalagaan sila laban sa maling turo. Pero malinaw din na ang hangaring ito ay hindi sapat. Kailangang kumpirmahin ito ng Biblia at ng community of faith. May itinalaga ang Diyos na partikular na pamantayan para sa mga leader ng simbahan. Ibig sabihin, hindi pwedeng aprubahan ng isang tao bilang pastor dahil lang sa sarili niyang kagustuhan, dahil masipag siya, dahil may diploma siya, o dahil magaling siyang magsalita. Kailangang malinaw na pumapasa siya sa mga biblical standards na itinakda ng Diyos. Ang mga requirement na ito ay hindi optional. Ito ay dapat sundin para sa karangalan ng Diyos, integridad ng gawain at kredibilidad ng pastoral office. Basahin natin ang pagpapatuloy sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Kinakailangan na ang bishop ay walang kapintasan, tapat sa kanyang asawa, mahinahon, matalino, kagalang-galang, mabuting tumanggap ng bisita at kayang magturo. Ito ang unang grupo ng pamantayan. Hindi ito tungkol sa talento, kundi tungkol sa pagkatao. Hindi tungkol sa karisma, kundi tungkol sa karakter. Ang mga pamantayan para sa mga bishop o pastor na binanggit sa Biblia ay malinaw. Moral at espiritual na katangian ang pinakamahalaga. Hindi talent, hindi karisma, hindi galing magsalita, hindi diplomas, at hindi administrative skills. Sa panahon natin ngayon, mas pinahahalagahan ng marami ang academic degree kaysa sa karakter na ibinubunga ng Holy Spirit. At ito ang malaking pagkakamali. Linawin ko lang. Oo, mahalagang mag-aral ang isang pastor. Mainam magkaroon ng Bible school training o seminary education. Pero hindi iyon ang sentro ng pagiging pastor. Ang tunay na bigat ng tungkuling ito ay nakasandal sa karakter, hindi sa credentials. At kung titingnan natin isa-isa ang mga requirements ng Biblia, ganito ang sinasabi. Una, blameless. Walang kapintasan. Sa literal na kahulugan, ang salitang ito ay nagsasabing, wala dapat anumang bagay na maaring gamitin laban sa iyo para sirain ka o ang simbahan. Parang isang boxer na bihasang dumipensa. Walang kahit anong bukas na bahagi na maaaring tamaan ng kalaban. Ganito rin ang pastor. Dapat malinaw ang pamumuhay niya, malinis ang pagkatao, at walang mabigat na kasalanang pwedeng ibato laban sa kanya. Kung kilala siya bilang taong gumagawa ng tama, hindi pwedeng may lalabas at magsasabing may tinatago yan. Ikalawa, husband of one wife, tapat sa iisang asawa. Ang ibig sabihin nito ay isang lalaking nakatalaga lamang sa isang babae, hindi babaero, hindi polygamous, at hindi naglalaro ng relasyon. Maraming interpretasyon dito, pero malinaw ang punto. Kung hindi kayang pangalagaan ng isang tao ang sarili niyang pamilya, paano niya pangangalagaan ang simbahan ng Diyos? Nakakalungkot ang mga pastor na nagdi-divorce o paulit-ulit na nag-aasawa. Anong halimbawa ang maibibigay nila sa kawan kung hindi nila kayang panindigan ang katapatan at respeto sa kanilang sariling tahanan? Ang pastor na tapat sa asawa ay nagpapakita ng disiplina sa isip, sa salita at sa gawa. Kapag nabali ang fidelity, nawawala rin ang pagiging blameless at bukas na siya sa lahat ng klaseng paninira. Ikatlo, sober, no? Laging malinaw ang pag-iisip. Sa Greek, ang literal na kahulugan ng salitang ginamit dito ay walang alak. Pero sa konteksto, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa paglalasing. Ito ay tungkol sa pagiging alerto, maingat at malinaw mag-isip sa lahat ng oras. Ang pastor ay dapat laging kalmado, mahinahon at kayang gumawa ng tamang desisyon kahit nasa gitna ng problema. Ikaapat, prudent. May tamang pag-iisip at discernment. Ang prudent ay isang taong may sound judgment, marunong tumimbang ng tama at mali, marunong umiwas sa kasamaan,
at marunong pumili ng landas na ayon sa Diyos. Ang taong prudent ay hindi padalos-dalos, hindi nagpapadala sa emosyon, hindi nagpapadala sa tsismis, hindi basta sumusunod sa uso. Ito ay birtud ng isang taong mature, may karunungan, at laging tama ang paraan ng pagdedesisyon. Ang susunod na katangian ng isang tunay na pinunong espiritual ay ang pagiging disiplinado at maayos ang pamumuhay. Ang salitang Greek na ginamit dito ay kosmos, ibig sabihin maayos, desente, at marunong magdala ng sarili. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mong buhay, paano mo aayusin ang simbahan ng Diyos? Kung magulo ang tahanan at karakter ng isang leader, siguradong magulo rin ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya. Kasama rin dito ang pagiging mapagpatuloy. Ang salitang ginamit sa Greek ay nangangahulugang pagiging mabait sa mga estranghero. Ibig sabihin, bukas ang puso at tahanan ng isang elder. Hindi siya tago ng tago, hindi sarado ang buhay, at hindi takot na makita ng iba kung ano talaga siya. Doon makikita kung tunay ang kanyang espiritual na pamumuhay. Mahalaga rin ang pagiging handa at marunong magturo. Kapag may lumapit na may problema sa buhay o may tanong tungkol sa pananampalataya, dapat kaya niyang ipaliwanag ang kalooban ng Diyos gamit ang Biblia. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling magsalita, kundi pagiging handa. Kaya niyang magpaliwanag sa bahay, sa personal na pagbisita o sa harap ng maraming tao. Tungkulin niyang pakainin ang kawan gamit ang salita ng Diyos at ituwid ang maling turo gamit ang tamang aral. Pagdating sa susunod na talata, binabanggit ni Paul ang mga ugaling hinding-hindi dapat makita sa isang pastor. Sinabi niya, not given to wine. Hindi lang ito simpleng bawal malasing. Ang ibig sabihin, hindi dapat kilala ang pastor bilang taong mahilig uminom at hindi pwedeng maapektuhan ang kanyang pag-iisip dahil sa alak. Ang buhay niya ay dapat kakaiba sa mundo. Hindi nagpapakita ng anumang asal na maaaring magpaalis ng respeto o maghikayat ng kasalanan sa iba. Sinabi rin, not quarrelsome. Ang pastor ay hindi pikon, hindi palaaway, hindi marahas. Sa salita man o sa gawa, hindi siya yung tipo na konting problema lang ay sumasabog na. Sa halip marunong siyang humarap sa tensyon nang may kalma at kabaitan. Ang dapat lumabas sa kanya ay ang kapayapaan ni Kristo, lalo na kapag mainit ang sitwasyon. At ang isa sa pinakaimportanteng bilin, hindi sakim sa pera. Hindi dapat pera ang dahilan ng kanyang paglilingkod. Marami ng simbahan ang nasira dahil may leader na mas mahal ang salapi kaysa ang kaluluwa ng tao. Madaling makita ang tunay na puso ng isang pastor sa paraan niya pagtrato sa pera. Kung tama ba ang pamamahala niya o kung puro ako ang inuuna. Ang mga huwad na pastor ay makikilala sa sobra-sobrang pagnanais ng komportabling buhay. Mataas na sahod, mamahaling gamit at luho na kinuha mula sa sakripisyo ng mga miyembro. Pero ang tunay na pastor kahit anong posisyon niya, nauuna sa kanya ang pangangailangan ng simbahan at ng tao, hindi ang pansariling kapakanan. Ang tunay na lingkod ay kilala sa kababaang loob, pagsasakripisyo at katapatan, hindi sa pagkamal ng pera. Ang pagiging gentle ay isa pang mahalagang katangian. Ibig sabihin nito, mahinahon, mapayapa at hindi palaaway. Hindi siya yung tipong nagiging dahilan ng kaguluhan. Sa halip siya ang nagdadala ng pagkakaisa. Sa kasamaang palad, may mga pastor na ginagamit ang pulpito para manakot, mambanta o manipulahin ang kanilang congregation. May mga gumagawa ng spiritual blackmail. Kesyo sumuway ka raw sa kanila, sinusuwail mo ang Diyos. Ganyang pag-uugali, malinaw na hindi galing sa isang tunay na lingkod ng Panginoon. Ang totoong pastor ay naglilingkod ng may pag-ibig, integridad at malasakit. Hindi niya ginagamit ang simbahan para umangat sa buhay, kundi para itaas ang tao sa Diyos. Pagdating naman sa pagiging hindi sakim, malinaw din ang turo. Hindi dapat pera ang nagtutulak sa isang leader sa ministry. Kung ang isang tao ay naglilingkod dahil may inaasam na financial benefit, kitang-kita na hindi para sa Diyos ang puso niya. Ang pagiging sakim ay laging katangian ng mga huwad na guro, pero hindi ito kailanman naging bahagi ng ministry ni Paul. Binanggit din sa aklat ng Titus chapter 1 verse 7 ang isang napakalinaw na requirement. Ang bishop ay dapat walang kapintasan, tapat, hindi arogante, hindi mainitin ang ulo, hindi lasenggo, hindi palaaway, at hindi gahaman sa maruming kita. Ito ang pamantayan ng Diyos, hindi pamantayan ng tao. Isang malaking problema ang pagkamapagmataas. Kapag ang isang lalaki, isarado sa opinyon ng iba, hindi marunong makinig, at mabilis magtanim ng galit kapag kinokontra, hindi siya angkop maging gabay ng mga anak ng Diyos.
Ang pastor ay dapat moderator, hindi diktador. Hindi siya dapat maging isang mini-god sa loob ng simbahan. Kung ang pastor mo ay namumuhay ng marangya, laging pera ang laman ng preaching, at tila ba inuulit-ulit ang tungkol sa tithes, offerings, at financial covenants, maaring indikasyon iyon ng pusong sakim, at dapat pag-ingatan iyon. Sinabi rin sa 1 Timothy chapter 3 verses 4 and 5 na dapat mahusay pamahalaan ng pastor ang sariling bahay. Kung paano niya inaalagaan ang sariling anak at asawa, ganun din niya aalagaan ng simbahan. Kung hindi niya kayang panghawakan ang responsibilidad sa mas maliit na grupo, paano pa kaya ang mas malaking kawan ng Diyos? Malinaw ang punto. Ang leadership sa bahay ang unang ebidensya ng kanyang leadership sa simbahan. Hindi ibig sabihin kailangan perpekto ang anak, pero dapat nakikita sa kanilang asal, respeto, disiplina at pagkilala sa autoridad ng kanilang ama. Ang kwento ng mga anak ni Eli sa lumang tipan ay isang babala. Kahit mataas ang tungkulin mo kapag pinabayaan mo ang iyong tahanan, maaari itong magdala ng matinding kapahamakan. Sa kabuuan, ang isang bishop o pastor ay dapat kilala sa banal na pamumuhay, tamang pagpapasya at karunungang galing sa Diyos, hindi sa mundo. Ang sino mang kandidato sa pagiging pastor ay dapat dumaan sa masusing pagsusuri. Hindi base sa talino, hindi base sa galing magsalita, kundi base sa buhay na ipinakita niya kay Kristo. Dapat matatag siya sa pananampalataya, matuwid ang pamumuhay at modelo ng katapatan, katotohanan at kalinisan na nagmumula sa Holy Spirit. Ang isang leader sa simbahan ay hindi lang tagapagturo, dapat siyang halimbawa. Dapat mataas ang antas ng kanyang pagsunod sa Diyos, masigasig sa paglilingkod at punong-puno ng pag-ibig para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Kung wala ang mga katangiang ito, hindi niya kayang gampanan ang bigat ng tungkulin ng isang pastor. Sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, "Huwag hayaang hamakin ka dahil bata ka pa. Sa halip maging halimbawa ka sa salita, sa pag-uugali, sa pag-ibig sa espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan." Ibig sabihin ang mismong buhay ng isang pastor ang dapat unang magpapatunay kung sino ang sinusundan niya. Pero kung sakaling hindi tumutugma ang isang pastor sa mga pamantayang ito o sangkot siya sa seryosong kasalanan, ano ang dapat gawin? Ayon sa Biblia, ang sino mang leader ng simbahan na nahulog sa mabigat na kasalanan, lalo na yung mga moral na pagkasala, ay hindi nakarapat dapat sa posisyon ng pagiging pastor o elder. Oo, pwedeng mabigyan ng kapatawaran. Oo, tinatanggap ng Diyos ang tunay na pagsisisi. Pero kahit mapatawad, nawawala na ang pagiging halimbawa na kailangan sa tungkuling pastoral. Hindi sapat ang napatawad na ako, kaya pwede na ulit akong manguna. Hindi ganoon ang disenyo ng Diyos para sa kanyang simbahan. Mula pa sa lumang tipan, malinaw na sinabi ng Diyos na ang mga lider ng kanyang bayan ay dapat may mataas na antas ng moral at espiritual na integridad. Kapag isinantabi nila ang kanilang katapatan kay Kristo sa salita ng Diyos at sa sarili nilang pamilya, mawawala rin ang karapatan nilang manguna. Hindi sila maaaring tawaging blameless pagkatapos iyon, lalo na pagdating sa adultery. Sinabi sa Proverbs chapter 6 verses 32 and 33, "Ang taong nangangalunya ay walang pangunawa. Ang gagawin niya ay magdadala ng sugat, kahihiyan at kapintasan na hindi mabubura." Ibig sabihin, oo, may kapatawaran, oo, may habag ang Diyos. Pero ang damage sa reputasyon ay hindi basta nawawala. Maaari siyang maibalik bilang kapatid sa pananampalataya, pero hindi bilang pastor. Ang ilang kasalanan ay napakabigat, napaka-personal at napaka-sensitive para muling pagkatiwalaan ng isang tao ng kabuuang kawan. Ito ang dahilan kung bakit malinaw ang turo ng Holy Spirit. May mga pagkakasalang nagdudulot ng habambuhay na discredit kahit na pinatawad na. Ito ay hindi kawalan ng awa, kundi proteksyon para sa simbahan. Ngayon tingnan naman natin ang mga pangunahing responsibilidad ng isang tunay na pastor. Sa unang iglesia, ang mga mananampalatayang puspos ng Holy Spirit at seryosong naghahanap ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng prayer at fasting ang siyang pumipili ng mga magiging elder o bishop. Hindi ito pagpili batay sa popularity o koneksyon, kundi sa mga pamantayang itinakda mismo ng Holy Spirit. Sabi sa Acts chapter 20 verse 28, "Bantayan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng Holy Spirit. Pakainin ninyo ang iglesyang binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo." Dito nagsisimula ang bigat ng tungkulin ng isang pastor. Ang approach ni Paul sa mga elders sa Ephesus ay malinaw.
Ang trabaho ng pastor sa bagong tipan ay tulad ng tungkulin ng mga propeta sa lumang tipan, tagapag-ingat ng katotohanan at tagapagturo ng kalooban ng Diyos. Isa sa pinakaunang responsibilidad niya ay palakasin ang pananampalataya ng kawan. Dapat niyang pakainin ng simbahan hindi ng opinyon, hindi ng personal na kwento, kundi ng salita ng Diyos. Hindi niya dapat kalimutan na ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, kaya hindi sila dapat balewalain. Ang pastor ay dapat handang ipangaral ang buong kalooban ng Diyos, magturo, magtuwid, magpaalala at magpalakas ng loob. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita sa tamang panahon at sa hindi tamang panahon. Ituwid, pagsabihan at palakasin ng loob ng iba nang may pagtitiyaga at tamang doktrina. Hindi trabaho ng pastor ang magpabango ng sermon para lang magustuhan ng tao. Ang trabaho niya ay magsabi ng totoo, kahit mahirap pakinggan. Kasunod nito ang responsibilidad na protektahan ang pananampalataya ng kawan. Sa Acts chapter 20 verses 29 and 30, sinabi ni Paul, "Pag-alis ko, papasok ang mababangis na lobo na hindi magpapakita ng awa sa kawan. May lilitaw din mula sa inyo mismo na magtuturo ng mali upang ilayo ang mga disipulo. Isang napakalakas na babala. Ang tunay na pastor ay hindi lang tagapagturo, tagapagbantay din. Nakikita niya ang panganib at handa niyang protektahan ang kawan mula sa maling aral at mapanlinlang na lider. Si Paul mismo ang nagsabi na gagamit si Satanas ng mga huwad na guro, mga peking leader at mga katuruang maganda pakinggan pero walang laman para sirain ang pananampalataya ng tao. Tinawag niya itong ravenous wolves, mabangis, gutom, at mapaminsala. Kaya mahalaga na ang mga pastor ay hindi natutulog sa tungkulin. Dapat nilalabanan nila ang anumang aral na sumusubok baguhin o itwist ang ebanghelyo ng New Testament. Kung pababayaan nila ang kawan, mananagot sila sa Diyos sa bawat kaluluwang naligaw dahil hindi nila ginawa ang kanilang tungkulin. Dapat din nilang bantayan ang simbahan sa larangan ng doktrina, moralidad at disiplina. Ang simbahan na hindi nagtatanggol sa katotohanan ay unti-unting mawawala bilang tunay na iglesia ni Kristo. Sa huli sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 17, "Sumunod kayo sa inyong mga pastor at magpasakop sa kanila dahil sila ang nagbabantay sa inyong kaluluwa at mananagot sila sa Diyos. Gawin ninyo itong madali para sa kanila at hindi pabigat para maging kapaki-pakinabang ito sa inyong lahat." Ito ang kabuuang larawan ng totoong pastor. Hindi celebrity, hindi businessman, hindi manipulator, kundi tagapaglingkod na nasa ilalim ng autoridad ni Kristo. Kung may tiyak na pamantayan para sa mga pastor, mayroon ding malinaw na tawag para sa bawat mananampalataya. Matutong sumunod at rumespeto sa mga lider na tunay na inilagay ng Diyos. Ang isang pastor na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay gumagabay sa tao tungo sa mas malalim na paggalang, pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Sila ang nagbabantay sa kaluluwa ng kawan, nagtuturo ng katotohanan at nagpoprotekta laban sa espiritual na panganib. Pero mahalaga, ang pagsunod na ito hindi bulag. Hindi ito pagsunod sa tao dahil sa karisma o personalidad. Ito ay pagsunod kapag ang itinuturo nila ay nakabatay sa Biblia. Kapag ang leader ay tumatayo sa salita ng Diyos, doon nagkakaroon ng bigat at kredibilidad ang kanyang autoridad. At dahil dito tumitibay ang pagkakaisa ng simbahan at lumalago ang bawat miyembro sa pananampalataya. Ang pagtanggap at pagsunod sa mga lider na tapat sa Diyos ay hindi lang nagpapatatag ng istruktura ng simbahan, kundi nagpapakita rin ng tamang pagkaunawa sa disenyo ng Diyos para sa pastoral care at espiritual na paggabay. Ito ay proteksyon, hindi pabigat. Ito ay biyaya, hindi kontrol.